Ako po ay si Second Lieutenant Retired Bobord de Serna, is Scout Ranger Class 3581. Master, Cut off. ilang years ka sa servisyo, Master? 36 Years. years. Nagumpisa ako bilang pagpasok ng military career 1973, April 10, ang pagpasok ko sa military as trainee third class. May training pang panahon na yun. Hanggang nakarating ako ng draftee. First assignment ko sa unit, second draftee pa ako, one day pa nag-draftee, third class, second class trainee, na-deploy kami doon sa Hulu, Sulu, Archipelago, ang 15 IB. Doon ako na-assign. First engagement ko, parang na-virginan ako doon sa operation, sa malaking operation doon sa Hulu, Sulu. Anong unit mo, Master? 15 IB. 15 IB. 15 IB ako, yung time na yun. So, yun yung pinakaunang encounter. Yung pinakaunang encounter ko, parang kung sa baga, doon ako na-virginan sa engagement. Anong taon mo? 1974. 1974. Oh. Anong nangyari doon, Master? Pwede mo Nangyari nung panahon na yun, pagdating namin doon sa Hulu, yung Hulu proper, pag-landing namin doon sa Pantalan, hindi kami makalanding kasi nandun na yung kalaban. Ano yung kalaban mo? Anong kinukontrol? Yung panahon nung kalaban na yun, Bangsamoro Army. Hindi pa MLF. So, talagang matindi yun. Matindi. Bangsamoro, BME. Bangsamoro Army. So, yan Yung time na yun, kalakasan nila. kalakasan. Hawak na nila yung Pantalan. So, hindi kami makalan. Nag-ikot yung LST papuntang Busbos. Yung landing base doon, nag-landing base kami sa Busbos. Buhangin na puti. Sa ulo. Paano nila nahawak yung Pantalan? Kumbaga, in-stage na nila yun. Hawak na nila lahat. Giba na yung Hulu proper. Kalaban ang naghandol. Nag-occupy. Kung nag-occupy. Yung Notre Dame, hawak na nila. Hawak na nila yung Notre Dame. Yung military, kasi ang naging nakasama namin yung 2nd BLT ng Marine. Nung nakapasok namin doon mismo sa isla ng Hulu. Sino nagdala sa inyo nun, Master? Under ni Colonel Villanon pa kami noon. Colonel Villanon. Paano mo pinasok yun? Dito kami, nag-landing beach kami sa Busbos, Buhangin Puti. Okay. Doon sa Hulu proper. Hulu na yan, pero hindi. Sapir kayo. Hindi. Kang birds. Sa LST, mayroong lang birds na maliliit. Doon kami nag-drop. Tumalon ako. Hawak ko 30 caliber during that time. Kasi gunner ako. Gunner ako, 30 caliber. Bumagsak kami, pinatalon kami doon, mga 25 feet. Kasi wala, under fire kami. Kasi nung sa Buhangin na Puti, doon sa mga Nyugan, doon ang nakaplastar ang mga kalaban. Nakaplastar ang kalaban. Yung 1974 na gira sa Hulu. Then, yung nakapenetrate na kami lahat, then umikot kami, nakapasok na kami, yung ibang tropa, may namatay, mayroong hindi namatay. Kumbaga, pag talon nyo pa lang, langoy pa kayo. Naglangoy. Ganyan ang, ang armas. Parang ma-realize ko ba na yung war na, panahon ba yung Second World War, na may XX ba doon sa beach? Ganun ang nangyari doon sa Hulu, nung time na yun. Sa tubig, tapos lahat. Pagdating namin doon sa mga buhangin, yung mga shoreline na, binakbakan pa kami. Siyempre, nagmaneuver rin ngayon kasi infantry kami. Hindi pa ako ranger. Siyempre, infantry, wave by wave. Yung nag-training sa amin noon, special forces. Yung sa training namin sa second class, pa-deploy kami sa Hulu. So, ang nangyari, pagdating namin doon sa nakapasok na kami doon mismo sa lupa,
hanggang nakamaneuver kami doon sa kuwan, sa mga nyugan. Yung na-regroup na kami, nag-wave kami papunta na sa proper hulo. Doon na ang engagement doon sa, kinuha namin yung ground doon sa, yung eskwelahan na, kuwan, may eskwelahan doon na malaki. Yung, kuwan nga mga eskwelahan yun. Yung, Basta school siya. eskwelahan, private school yun. Simula doon sa pinagbabaan nyo, malayo pa yung proper hulo. Malayo, mga 800 meters. So, lakad na naman kayo doon. Lakad, mga 2 days, kasi hindi nyo masama-sama kapasok. Mga 2 days bago namin napasok yung proper hulo. Yung pagpasok namin sa proper hulo, lahat ng Christian community, yung simbahan doon na Katoliko, pinaggiba na nila. Yung mga ribulto doon, pinagpugotan na ng mga ulo, yung mga ribulto. Giniba na nila. So, lahat ng mga doon, ng mga investor, wala, wasak na. Notre Dame pala, yung Notre Dame na eskwela na yun. Yung Notre Dame, kuwan yun, 5 na, yung tawag nito, first floor, second floor, hanggang 5th floor. Okay. Ang first floor, military ang naka-occupar. Ang second floor, rebuilde. Ikalaban na. Tapos, kasi, before short yun eh. Kung titirahin ng tangke, kasi ang hawak namin yung mga, sa tropa, may basuka kami. Sa weapon squad, may basuka. Ano yung basuka na yun? Yung parang, basuka ang tawag noon, yung karaan na, kuwan ba, yung luma na, hindi, 90RR. Yung, panggiba. Sa basuka. Basuka ang tawag noon. Yung aluminum na, kuwan ba, parang kagaya rin ng 90RR. Hindi, 57. Wala pang 57 ng time na yun. Nakuha mo yan ba, di ba? Yung basuka. Yung malaki ba? Ganyan, malaki. Yun ang dapat titirahin yung Notre Dame. Hindi matiritira dahil may mga military nakapasok. First floor, military. Second floor, kalaban. Third floor, military. Fourth floor, kalaban. Ang sa fifth floor, kalaban. Paano ka babasagin? Siyempre, kuha na yun. Hand-to-hand combat na yung papasok doon. Matagal nakuha yun, mga 1 week bago nakuha. Bago nakuha yung proper. Sunog na lahat ng mga bahay-bahay doon. Hanggang na yung tropa ng mga kalaban, yung Bansamoro Army pa yung time na yun, papunta na doon, pabundok, papuntang Mount Tumatangis. Doon na-wounded si Lieutenant pa yun, si Albisa. Si Lieutenant Albisa, nag-retire general ata yun. Kasi sila marami akong yung naging kasamahan ko nga galing sa 15 IB. Pero hindi ko akalain yung time na yun na nagawa kong action. First time ko nakareceive ng award para akong lumulutang. 3 general ang nandun nga naglagay sa akin ng award. Na si General Ramas, si Abat, saka nakalimutan ko yung isa. Basta 3 general yung pumunta sa ulo para magbigay ng award. So, na-clear nyo yun? Na-clear na. Pero ang nagiging body namin na unit, yung 2nd BLT Marine, mayroong ibang IB pa. Pero ang unang-una doon nung pumasok dyan, 11 IB. Yung pag-withdraw ng 11 IB na mag-repressor, kami ang pumalit. Ang una doon, under ng 3rd Division. Kami ang pumalit sa 11 IB. 1974. 15 IB. Ang 15 IB. Ang 15 IB ang nag-replace, kasama ko sa 15 IB, nagiging nga doon 74-75, nagiging presidential streamer ang 15 IB. Yung time na yun. Isa ako, mayroon ako nung pangalan doon. Nag-clipping ko lahat yung mga kuan ko. Mga pinapublish sa akin. Nandito. Nakita na ni Clarin yan. So, ilan yung kuan, Master? Nung time na yun? Kumusta ang tropa natin? May nawundin na matay? Yung time na yun, yung dapat ang hawak ko noon,
Garan, ang armas kasi natin noong araw, noong 1970s, galing pa sa Ortiz, Igaran. Wala pang re-recite. Yung spring niya, parang hinihila dahil para ang pagkaking malambot. Yung pala useless. Dahil pag isang putok, chamber na naman. So, ang hawak ko nung baril na yun, Garan with telescopic. Kasama ko yung kabats ko na sniper din. Si Matias. Pero patay na si Matias. Ngayon, yung gunner namin, yung pangalan si Tunak, private Tunak, ang private kami, second class trainee pa ako noon. Private ang nag-handle, parang team leader. Private bang nagdala. Kami second class. Yung napatay si Tunak, ang hawak ni Tunak, 30 caliber. Walang umuhawak ng 30 caliber dahil takot. Ginapang ko yung 30 caliber, ako na ang naghandol. Dala ko yung Garan, nilagay ko sa likod, ang 30 caliber na ang ginala ko. Pero yung stand niya, yung tripod ng 30 caliber, kasi yan ang power Wala nang ibang power doon. 30 caliber lang, bar, 30 caliber, Garan. Wala pang Armalite. Ang Armalite, ang hawak, opisyal lang. Oh, yung platoon leader. Tapos, ang armas, Garan, ang Armalite, naghawak, opisyal lang. Carbine, M1 ug M2. Ang naghawak ng carbine ng M2, hindi radyoman. Oh, yun ang yung set up ng kumpanya. Yung sa 15 IB, one squad, 15 din. Kasi ang nangyari doon sa special forces na nag-train sa amin, ginatawag na parang tornado. 5-5. Yung pag-maneuvering ba, 5 dito, pakaliwa, yung pagganyan, 5-5. Di 15 kada team. Hindi pareha sa Ranger na pitura. So, ang kalaban mo, sir, maraming namatay din. Marami din. Marami din. Kasi marami. Halos na hanggang nakarating kami sa Kamlun. Kamlun. Part of Hulu, Kamlun. Pinakadulo na yan. Makikita mo na yung Palawan. Taboy ang kalaban. Taboy na. Halos entire Hulu proper. Nakuha namin. Hanggang yung Sitangkay, Sibuto. Isla-isla kasi yan Nag-clear namin yan. Tapos yung 1975 na, lumakas ang gira sa Cotabato, pinull out na naman kami, papuntang Cotabato, ang 15IB. Pero yung time na yun, maraming, parang virgin na ako doon. So, first time encounter mo yun? First encounter ko doon sa second class trainee pa ako noon. Hindi ka pa regular na Hindi pa ako regular. Tapos, hanggang nag-draft ako, yung pag-assign yung 15IB na deploy sa Cotabato, itong tinawag nga sa kakarbiniruan sa part of Cotabato, doon naman ang enkwentro na pinakamalakas. Ang rangko ko noon, first class trainee. Malapit na mag-draft Kasi yung draft parang drop and roll ka na hapit na bago ka ma-enlist. So, sa kakarbiniruan, doon. Mahirapan kami doon pag-engage. Marami ding na-discuss sa amin. Marami ding nakuha namin area. Maraming mga kampo na pasukan namin. Hindi ko akalain na yung mga naging aksyon ko, na pasama ako sa awardee. Dahil mayroon akong na-recover na armas, hindi ako mahilig sa sibing-sibing. Ibinigay ko sa tropa. Pati yung taga-Masbate naging radyoman siya, nakakuha ko ng armas, binigay ko sa kanya, siya ang naging na-in-own ang na-enlist sa akin. Then, kasi isang armas, enlist ka yung time nun. Ako, puro bigay man. Wala man kung hindi ko inisip yung ang inisip ko, paano ko mabuhay, mas-accomplish yung mission. Yun yung palaging. Yun ang nasa isip ko. Na nag-draft din ako, naging detachment commander ako doon sa dito sa Dalikan.
inaras din yung detachment namin. Naglaban. Inaras. Pero sa 15 IB pa ako ng time na yan. 15 IB. Sa 15 IB pa. So, ang dami mong karanasan sa 15 IB rin. Oo. Hanggang Dadlikan, hanggang Nurala, Surala. Napasok na namin yan. Yung bundok dyan sa Surala, natawag nilang Montañous dyan. Nandyan yung kalahati dyan eh. Yung kabila, Muslim. Yung kabila, MPA. Hindi mo malaman kung sinong ma-engage mo. Ayun yan dyan. Marami ang na-disgrasya din sa amin. Under din kami ni Juan, ni panahon ni Bilelon. Colonel pa si Bilelon nun siyang batalyon commander namin. Niya ang Juan namin, si Captain, ang isa namin si Captain Suarez. Yun rin, premier din yun, Ilonggo. Yan ang nakasamaan ko. Sa 15 IB. Hanggang 1976 ako sa 15 IB. 76. Yung time na yun. From 73, na-organize yung 15 IB, na-reactive, hanggang na-deploy kami sa Ulo, hanggang 1975, transfer sa Cotabato, hanggang 1976, nagkaroon ng tsunami diyan sa part of Cotabato. Maraming na-lose firearm doon sa 15 IB. So, yung uwi na kami sa lahat ng mga draftees, uwi ng 3rd Division para mag-process sa regular forces. Nag-process kami, siyempre nagkaroon ako ng relax. Nag-process para sa regular forces. 1977, then na-regular ako as a private. Na-deploy ako sa 12 IB na. Okay. Ano yung hindi mo naman makalimutan na encuentro na karanasan sa 12 IB? Ang hindi ko makalimutan sa parte dito sa Mindanao lang, dito sa assign ko ng una sa 12 IB, ang 12 IB na-assign sa Malabang. Pag-report ko sa Malabang, October, mga 20, report kami as a private. Nagkaroon ng operation, major operation, dito sa tinatawag nilang Hill 124 at saka Hill 126. Dito sa parte Malabang. Yung kampo talaga, main camp ang napasok. Under ni Colonel Kagurangan. Ikaw that time, Ang batalyon commander. anong designation mo that time? Team leader. Team leader ka lang. Oh, team leader. Anong taon na yan? 1977. Ano yung kinoconfront nyo na kalaban? Kampong pinasok ano eh, anong klaseng grupo ng kalaban? ako na. Ito ng MN pa, wala pang MI. MMLF na. Yung mga 75, 76, MN na. Kasi gawa ang MN 1976, 75, 76 na. Kasi from 70s hanggang 74, 75, mga December, January 76, nagiging MN na. So, pwede mo maikwento, Master, kung paano nyo sinimulan yung encounter na yun? Paano kayo mag-umpisa? Paano ba? Hindi. Sa Tulbabe. Hindi. Nagkaroon ng operasyon diyan sa Malabang. Kami doon sa area. Kalimutan ko yung lugar na yun. Basta malapit lang sa batalyon namin headquarters. Siguro mga air distance, mga 2,000 air distance. Ngayon, umakit kami doon sa area. Doon nagkaroon ng engagement. Malakas ang kalaban. Di nakuha namin yung kampo pababa. Kasi bundok yun eh. Hanggang nagtawag ka ng airstrike,
muntik pa kaming matamaan. Ang battalion commander, yung mga buti na gumulong kami pa kaliwa. Bumagsak yung airstrike doon ng ang bombers. Doon sa malapit doon sa Kasingian, doon tumama. Muntik pa kayo. Muntik pa kaming matamaan. Parang ang plano noon is airstrike muna bago kayo Oo. papasok. Pasok na. Nandun kami sa area. Oo. Nandun na kami sa area. Din ngayon, nung wala na yung na tinanggal na yung airstrike, pumilit akong bumaba kasi nakakuha ako ng kabayo. Naghubad ako, yung inubad ko yung uniforme, bumaba ako, nagkabayo para makapenetrate kung yung saan yung location ng kalaban. Pero hindi ka na nagpaalam sa mga Alam na, kasi nandun yung source ng tubig sa baba na kami sa high ground parang volunteer ka lang. Volunteer para baba. Para makuha namin tubig at saka may na magsunod na. Pag akyat ko, nagkabayo, di akala nila kalaban. Hindi ako mabaril. So, yung nagkaroon naman nga, nabigay ko yung location na nandun yung source ng tubig para inumin, para pagsaingan, by team na yung pagpapasok. O hindi lahat baba. Para kuha lang ng tubig para may masaing. Yung kampo na yun, nakalimutan ko lang yung pangalan ng camp na yun. Basta, mula Malabang sa Matling yan, sa planter ng yung may-ari ng dyan, yung parang ng harina, yung kasabakik, ginagawang kasabakik. Mga kasamahan ko din doon, mayroong draft ako private na ko noon. Nag-team leader ko, ang mga tao ko mga trainee. May trainee pa man dati. Ngayon, ako ang naging team leader. Hanggang nakuha namin yung entire camp, bumalik kami doon sa Malabang. Uwi na, mga 1 month ata ang operasyon. Pero yung camp na yun, walang putukan na nangyari. Umalis na sila. Hindi, ma-engage talaga. Training camp nila yun Nakalimutan ko lang yung pangalan ng kampo na yun. Matagal na yun, 1977 77. Pero walang namatay. 77. Walang nawundid Hindi, may namatay, may nawundid din. sa inyo. Pero bago nakuha, may posible engagement, malaking engagement May namatay. Sa kabats ko, mayroong 3 namatay. Sila ni taga-Bohol ng isa. Kabats ko. So, yung hindi ko makalimutan. May kasama ko na isang opisyal na si Ibanez ang apelido at atin, Captain Ibanez. Hilig siya mag-inom gusto niya karoon ng alcohol. Wala man alcohol. Ang ginawa namin, yung suka, binigar. Binigar, naglagyan ng tubig, mga kalating pitsil, lagay yung binigar, lagyan ng sugar, yun ang ginawang alak. Para lang magkaroon ng init sa katawan. Papunta na kami, pursuit na kami papuntang, yung Ganasi. From Malabang to Ganasi. I-clear na namin yung area. Hanggang nakarating kami dun sa Marawi. Na-standby kami sa Marawi, doon, engage. Under ni Commander Nara, 1982 na. Karamihan doon, ang kasama ko pa sa Alcover. Si John Alcover, sa Bandiha, 1982. Sa Bandiha, Alcover, dismission yun ng stroke nga gihanandulan namin sa Karandangan. Diyan sa kampo ni Commander Nara. Napasok din namin yan. Ang backup namin, dumating yung 5th company ng ISR. Kami sa Tublaibe, kami ang parang support lang sila. Kami ang main effort. Doon ang hindi ko makalimutan din, marami rin nalaglag sa sundalo. Namatay, nahinundid. Labi na yung yung airstrike na yan, muntik ka nang madali sa airstrike. Muntik pa kayo. Muntik pa kami madali, patay na yung battalion commander. Battalion commander namatay doon. Hindi. Pagbagsak sa unan, nakalugulong kami doon sa left side, doon sa may sagingan. So grabing reklamo ng tropa na kami man to. Oo. Yung siguro kasi yung smoke grenade, pagtapon na smoke grenade, siguro na alam din ng kalaban, nagtapon din yung location, nagkarambulan na. Ganon.
pag-strike, akala ng airstrike, kalaban na yun. Eh kami ang nandun. Gulong-gulong kami dun sa bundok. Yung kalaban na sa baba. Sa may creek line man. More or less, gano'ng karami yung mga kalaban? Kami, mga 300 plus ata yun. Ganon karami. Oo. Madami sila kasi ang style nila, harap, ilagay natin 80. Mayroon ba sa kabila? Marami. Paikutan ka eh. Eh kung wala kang guts, marami na discuss sa amin. Hindi ko maano rin kung ilan. Basta marami. May na-wounded, may namatay, ganun. Basta ang inisip ko lang, makasurvive ako, makuha ko yung, ma-accomplish yung mission. Hanggang natapos ang operasyon, within 1 month, balik na kami dun sa Malabang sa headquarters ng batalyon. Hanggang nakarating kami, nag-boom na naman para Ganasi, ito sa Tugaya, hanggang makarating kami sa Marawi. Then, pagka 1986, nag-change administration, na-transfer ang 12IB sa Iloilo. Na-assign kami sa Kalinog. Yung batalyon nasa Kalinog. Pagdating doon sa Kalinog, nag-organize ng SOF. Ang SOF ng 12IB, kami na yun. Meaning ng SOF, Special Operation Forces. Nandito yung palatandaan. Kaming mayroong ganitong SOF. Mga original yan. Regional yan. So kayo yung parang pioneering nun. Oh, kami ang pioneer. Itong mayroong sign dito, lahat kami. One team lang kami mayroon dito. Ranger lahat yan. Ranger lahat. Sila pabila, kinamis pabila. Sila ang parang duplicate. 7, pagdating sa under ni Colonel Del Pilar. Colonel Del Pilar kasi yung 12IB, nung dito pa sa Marawi, ang si Colonel Bautista, Fredilino Bautista, naging general naman yun. Battalion commander namin siya. Siya pang sa 12IB. Yung dito na sa Nangka, Balui. Marami rin mga inkwentro na nangyari sa amin dyan. So, yung 1986 na-transfer na yung unit sa Iloilo, ang pumalit si Colonel Del Pilar. Doon na Oo. na-organize. Doon na-organize yung SOF. SOF. Yung history namin, si Captain Pan dati, si Jaime Yangsun. Siya ang aming history, operation. Pag tinawag ako, ang tropa, ang aming grupo, pag tinawag kami, lalo na ako, palagi akong tinatawag, Anong tawag sa'yo? Bubord na. Buboards na. Cyborg eh. Cyborg na. Bakit naging buboards? Codename yan, codename. Cyborg, alam mo, robot, cyborg. Yan eh. Yung kasi, yung tao niyan, bakit naging cyborg? Yung katawan ko, puro bala yan. Yung 2-3 hawak ko. Tapos, nagtagal, siyempre, nasa regiment ako, wala na yung 2-3. Sniper na. Kasi sa IB, yung 2-3 hawak ko. Buboards, kaya naging buboards ka. Yung bubord ang mukha niya. Mas kilala ka bilang isang buboards. Oo, kilala ko bubord. Ano ko. Ngayon, yung panahon na yun, sa 12IB ako, yung nasahin na kami sa Iloilo, doon ang pinakabor. Bakit? Mas mahirap ang MPA kalabanin. So first time mong MPA area? Oh, dito sa Iligan may nangyari na. Okay. Mas critical doon. Hindi pa nagsurrender si Philip. Yung kadri ngayon na lumabas. So yun yung hinabol nyo? Yan ang inabutan ko doon na pinakamalakas si Philip. Si Philip. Di ba lumabas na? Ang napasurrender ko doon, sila Jimenez. Commander Jimenez, Guanay. Pinasok na yung kampo, hindi nilang alam. Umikot kami doon. Paano mo pinasok yan? Sige na. Beliborn kami. Mga, yung... So ano yung mission nyo doon? Anong mission? Anong info? Bago kayo nandiyan po? Di, mayroong report na may kalaban doon sa hill. Oo. Dansor. Dansor, Dan Norte. Dansor ang una. Kasi bundok yan.